Ibibigay pa rin po ng Spurs ang bola kay De'Aaron Fox sa Game 5 pagkatapos ng pagkakamali niya sa Game 4. Ayon mismo kay Mitch Johnson, ang head coach ng San Antonio Spurs, ay ibibigay niya pa rin ang full control ng bola kay De'Aaron Fox despite sa mga pangyayaring nangyari sa Game 4 mismo. Ayon mismo sa kanya, hindi naman siya tumitingin sa social media pero definitely alam niya na siya'y nasibak na 212 times. Alam niyang na-trade na raw ng mga NBA fans si De'Aaron Fox 72 times. Alam niya na galit talaga ang mga tao at dismayado sa naging resulta ng laban. Subalit hindi naman niya ito masisisi sapagkat entitled naman daw ang lahat sa kanilang mga opinyon. Mayroon silang karapatan, especially na hindi po ito umayon sa kanilang inaasahan dahil sa mga pagkakamali. Gayunpaman ay mas pinipili po nilang magtiwala sa kanilang manlalaro kay De'Aaron Fox na despite sa malaking pagkakamaling ginawa nito sa huling mga segundo ay ibibigay pa rin nila ang bola, pagkakatiwalaan pa rin nila ito, especially kung kakailanganin man sa mga huling segundo. Binatikos si Coach Mitch Johnson na yun na raw ang pinaka-dumbest play na kanilang nakita sa telebisyon sa NBA Finals. Definitely rookie kung head coach ang pag-uusapan kay Coach Johnson, pero matagal na siya sa organisasyon ng San Antonio Spurs. 2016 nang siya'y sumama bilang assistant coach sa kanilang G League affiliate at way back 2019 naman nang siya'y ma-promote bilang assistant coach sa San Antonio Spurs mismo. So kahit nabaguhan siya as head coach, marami na siyang natutunan, marami na siyang mga wisdom at marami na siyang nakuhang mga advice kay Greg Popovich. Gayun pa man ay hindi po maiiwasang magkamali. At ang pagkakamaling yan ay paniguradong magkakaroon din po ng malaking leksyon para sa kanila at yun naman ay kanilang tinatanggap. Samantala, naglabas na po ng trade proposal mga idol sa Lakers at sa Boston Celtics. Pwedeng matanggap ng Lakers si Brown at pwedeng matanggap ng Celtics si Austin Reeves at kasama ng isang 25th first round pick sa NBA draft. Sa tingin ko ito yung kailangan ni Luka, itong si Brown. Magaling umiscore at mas magaling dumepensa kumpara kay Reeves. Si Reeves naman ay meron siyang kakayahan na wala kay Brown. Siyempre magkaiba sila, meron silang mga magkaibang taglay na kakayahan, mga skills kung baga. Kaya syempre doon sa Celtics ay mapapakinabangan din naman siya ng Boston at bata pa siya. Ang main issue lang kasi rito kung sakaling magsasama pa long term sina Luka at Reeves ay ang kanilang defense capability. Ayon nga kay DeMarcus Cousins, tila malaking butas ito para sa kanila yung kanilang depensa. Parehong defensive liability ang dalawang ito, kaya kung sakaling sila'y magsasama ay magkakaroon po ng magandang pamamaraan ang kalaban na maka-score laban sa kanila. Gayon pa man mga idol, ayon din sa pinakalitas na report ay tinatanaw ng Lakers bilang foundational piece itong si Reeves, which is nagpapahiwatig lamang po na malabo nila itong pakawalan. Gayon pa man, sa tamang offer, sa tamang presyo ay hindi rin po ito magdadalawang isip na pakawalan si Reeves.